Init ka na ba sa summer ngayon dito sa Pinas? Today, samahan niyo ko na umakyat sa pinakamalamig na bundok sa buong Pilipinas, ang Mount Pulag, na matatagpuan sa Kabayan Benguet. I will be your travel guide dito sa Mount Pulag and I'm Pau Adventure. Bukod sa ito ang pinakamalamig, mabibighani ka rin sa mga gandang tanawin na may kita mo. Kaya kung pinaplano mo rin ito akyatin, watch till the end dahil on this video ang pag-uusapan natin kung paano magiging hassle-free ang pagpunta mo rito. Anong preparation ang kailangan mo gawin dahil sa extreme weather? Anong mga proper attire at gears ang kailangan mo suotin? Anong mga pagkain ang pwede mo dalhin? Anong tutulugan? At syempre, kung magkano ba ang maggastos mo rito. Kaya grab your stock and drinks and enjoy watching! You have two choices pag pupunta ka ng Mount Pulag. First, you can ride a bus. Second, you can join a joiner's tour papunta ng Mount Pulag. For me, ito ang pinaka-hassle-free kasi tuloy-tuloy na yung biyahe mo. Unlike sa bus, lilipat-lipat ka pa. From Metro Manila, nag-travel kami by van ng halos 7 hours bago kami narating sa first stop, ang DNR office sa Kabayan Benguet. Dito, kailangan muna namin ang pa-medical check-up at umattend sa maikling briefing ng DNR para sa mga do's and don'ts bago umakyat sa Mount Pulag. So, magpapa-medical kami ngayon para malaman kung di ba may addict? Hindi, required talaga to sa pag-akit sa Mount Pulag. Ano po ba importance na itong medical natin? To see pag fit yung isang client to climb Mount Pulag. Opo. There are instances po na may mga nag-arrest sa taas, dinala sa district hospital here sa Daklan, dead on arrival. There are 2 cases na. Buti na lang pumasa kami sa check-up where fit to climb sa Mount Pulag, sabi ni Doc. Kaya umattend kami kagad ng short orientation sa DNR office. At dito namin nalaman na bawal pala dito mag-bonfire kahit may camping. At 9 PM pala ng gabi, lights out na. Mamaya malalaman nyo kung bakit. Tapos na kami doon sa orientation at papunta na kami sa Ranger Station. Magmula sa DNR office ay bumiyahe pa kami ng almost 30 minutes papunta sa Ranger Station kung saan ang jump off point packet sa Mount Pulag. Pero bago yan, kain muna kami. So magkano po yung mga meal nyo dito? Sabi ni ate, sisiguraw itong in-order ko. Pero for me, it's more like dinakdakan. Pero masarap siya. Let's taste it. Sarap tol. Uy, napakain po ng kanin. Masarap to. Kabayan din ng Mountain Dew. Mountain Dew, baka naman. Ready for the adventure. Dahil busog na, we are ready to climb to Mount Pulag. Tara. Meron raw iba't iba kaming terrain na madadaanan bago makarating sa tuktok ng Mount Pulag. Akiki ang Bangig Trail ang pinili namin dahil ito raw ang pinakamadali, sabi ng mga lokal at guide namin. Pero sa katulad ko na casual hiker, parang hindi pa rin tumadali. Grabe guys, nandito pala kami ngayon sa bungad ng trail at siguro mga 20 minutes pa lang kami naglalakad pero grabe, nakakapagod na. Kaya naman bili ni Doc bago ka umakyat na Mount Pulag. Baka na po bang ma-advise yun na paghahanda pag umakyat sa ganito? Physical fitness, so exercises, pwede naman. At least 2 weeks before ka umakyat sa Mount Pulag, do some running or walking every day para hindi raw manakit yung mga hita mo pag umakyat ka dito. Ningal na ako. Kaya yung dala kong backpack na halos 16 kilos, pinaporter ko na. Merong mga official porter dito sa Mount Pulag. Kung gusto mo magpabuhat ng bag hanggang sa Camp 2, malaking tulong na rin to para sa mga lokal dito dahil isa ito sa kabuhayan nila. Magkano po usually yung bayad pa nagpapaport ng mga gamit? Every 15 kilos, 1,000 pesos back and forth. Pag one way lang po, 500 lang. Okay. Ang misyon namin ngayong araw ay makarating sa Camp 2 bago mag-sunset dahil dito muna kami matutulog habang naghihintay ng madaling araw bago namin nakyatin ang pinaka-summit ng Mount Pulag. Pero dito pa lang sa bungad, napakalamig na. What if pa kaya bukas sa madaling araw? Ito sir, ano na to? Part na to? Ito, pagdating dito mga si forest na to. So assault siya mga 30 minutes na assault. Kunwari alam ko yung assault, pero ano ba yung assault sir? Ano yung sabihin ng assault pala? Yung matarik yung ano natin, yung dadaanan natin, almost magagapang ka na paakyat ng bundok. Alam niyo ba na Mount Pulag ang pinakamataas na bundok sa buong Luzon? At meron tong taas na 9,587 feet above sea level. Pero pangatlo lang to sa pinakamataas sa buong Pilipinas. Bungad pala ng Mossy Forest ay binulagan na kami kagad ng matatik na daan. Pero this is just a level 1. Ito na yun. Dito may ilang beses kami huminto para makapagpahinga dahil sadyang hindi talaga siya biro. Habang pakit kami ng paakyat, panipis na paripis yung hangin. Kaya medyo ang bilis na namin hingalin ngayon. Kumusta ang akyat? Ilang ano pa tayo? Pa Camp 2, ilang tingin mo? Kung ganito yung pacing, 2 hours pa.
At habang papasok kami ng papasok sa kagubatan, unti-unti na rin nagbabago ang kapaligiran. Na tila ba kahit hapon pa lang, pero parang paggabi na. Dahil napapalibutan na kami ngayon ng malalaking puno at halaman. At kung mapapansin nyo, puros lumot na yung mga puno. Ito ang dahilan kung bakit ito tinawag na mossy forest. Kaya pa? Kaya na lang. Malapit na. At nakarating na nga kami sa kampuan. Dito raw pwede kami makapagpahinga ng maayos. Dito may mga kubo, tsaka upuan na pwedeng pagpahingan. At habang nagpapahinga, adventurers, baka pwede naman kayo mag-subscribe dito sa YouTube channel natin and help me reach 100,000 subscriber dito sa YouTube. At pag nangyari na yon, isasama ko kayo dito sa isang malupit na bakasyonan na to. Kasama na rin ng iba pang adventures. Kaya subscribe na! Kaya tinapawisan kami ngayon guys dahil sa assault na pinanggalingan namin, malamig pa rin talaga siya. Lalo na pag tumatama sa'yo yung hangin. Yun! So, tapos na ang pahinga. So proceed na tayo ngayon sa Camp 2. Almost 2 hours pa raw. Kahapon, isang mountaineer ang ibinaba sa lugar matapos sumama ang pakiramdam habang paakyat ng bundok. Kaya pinag-iingat ang trekkers kontra hypothermia o ang pagbaba ng temperatura sa katawan na maaring ikamatay. Habang binabaybay namin ang papuntang Camp 2, nakipagkwentuhan ako kay Sir Don, ang naging guide namin dito. At natanong ko kung meron na ba siyang experience na nakasama niya dito sa hike sa Mount Pulag na tinamaan ng hypothermia. Sir, sa paulit-ulit mo na umakit dito, meron ka na bang na-experience na kasama mo sa tour na tinamaan ng hypothermia? Meron na. Meron kaming isang joiners na umuha na kasi nun madaling araw, so around 1 AM. Pero umuulan. Oo. So ulan, hangin. Sobrang lamig. Tapos malamig na temperatura. Oo. So ano sa kanya nangyari sa kanya nun? Ano mga... Nakarating kami ng Camp 2. Parang nag-ano na siya. Parang nag-hallucinate na. Oh? Paano? Hindi naman hallucinate. Parang kung ano yung sinasabi niya. Parang nagdi-delirium siya. Nag-decide yung organizer namin na i-abort yung ipabalikin na lang siya sa baba. Okay. Pero bago siya pababain, pinabalot mo na siya ng emergency blanket. Yung parang silver? Aluminum foil. Oo. Buti na lang na aksyonan kagad to nila sir dahil yun na pala yung mga symptoms ng hypothermia. Kung nahuli lang sila ng konti, baka sinapit niya rin yung nangyari sa isang turista dito a few years ago. May kaso na po ba doon ng hypothermia? Yeah, I think that was a few years ago. May mga pasyente kami sa hospital na inadutuan for hypothermia. Recently, wala naman yung dinala. Kilala rin ang Mount Pulag sa tawag na Playground of the Gods. Dahil ayon sa mga lokal dito, naniniwala sila dahil sa sobrang lapit nito sa langit, maaari na raw nilang makausap kanilang Diyos. Naniniwala silang sagrado ang pag-akyat dito. Guys, ito yung spring water nila. Halos pagtatatong oras na kami umaakyat, kaya naman nakakapagod at nakakauhaw na talaga. Buti na lang meron kami nadaanan na natural spring water. Wow! Safe to? Safe naman yan, pero malalaman natin sumakit yung tiyan. Aarte pa ba ako uminom na nga ako ng tubig sa irigasyon. Pati na rin ang tubig sa loob ng kuweba. Na-TV pa nga tayo, di ba? Safe yan, diyan kami lagi uminom. Tikman natin. Parang summit. Yung lasa niya, fresh from the bundok. Sarap. Pawi na yung pagod. Kung alam nyo sensitive yung tiyan nyo, magdala kayo ng sarili yung tubig. At least 1 liter of water is enough na naman sa overnight stay nyo dito. Pero depende pa rin ito sa inyo At paniguradong gugutumin kayo sa pag-akyat. Dapat while hiking, meron kayong mga baon na mga trail foods like biscuits. Pero masasuggest ko talaga ay chocolates. Dahil nakapagbigay rin ito ng extra energy at sugar rush sa atin. At napansin ko parang hindi ka mabilis magutom. Pero kung diabetic kayo, consult a doctor first kung ano pwede sa inyo maging alternative. Grabe. Konti na lang. Maabot na rin namin yung Camp 2 kung saan kayo magtitent. 45 minutes na rin na lumipas pagmula doon sa water source kanina. At finally, after 3 hours hike, nakarating na rin kami sa Camp 2. Kaapoy na, uy! Kamusta ang trail ate? Hi po sa nanay ko. Kamusta ang hike? Kamusta? Sabi ko mag-dinner friend. Dito sa mga tent kami matutulog ngayong gabi. Pero meron pa isang option, ang homestay. Yung mga inns na nasa ranger station kanina. Pero nakadepende to sa joiners group na sasamahan nyo At ang magiging oras ng hike nyo nun ay 1 AM na madaling araw. At straight kayong aakyat sa summit ng Mount Pulag for 5 hours. Depende pa yung sa bilis nyo Di katulad kung dito kayo sa Camp 2 mag-i-stay, you can really enjoy the nature trip. Makapag-sightseeing pa kayo nang hindi naghahabol sa oras. At syempre may araw pa. Dito namin sa Camp 2 pero meron pa daw dito isang inaakyatan. Tara, katin natin.
Dito sa Camp 2, 4 AM na madaling araw ang start ng hike nyo papunta sa summit ng Mount Pulag. Pero bakit hindi lang sa summit mag-camp, di ba? Dahil sa Camp 2 at homestay lang kasi pinapahintulutan na matulog ang mga turista. Bukod sa grabe raw yung lamig sa summit, pinapreserve rin talaga nila ang landscape ng lugar. At for me, itong Camp 2 ang pinaka-accommodating sa lahat. Kaya pinili talaga namin na dito matulog. Dahil 2 hours na lang rin naman ang layo nito magmula sa summit. Ito pala yun. Puro couples pala dito sa taas. Sakit sa mata. Diyos. Guys, dito sa Camp 2 ngayon, as of now, bumagsak na talaga sa 16 degrees Celsius. Mamaya, mamayang gabi, bumabagsak pa to. 20s, pogi lang to. Pero tingnan nyo naman, matayo na sa sobrang lamig. Kasi pag tingnan mo doon, tingnan mo yan, puro pagla yan. Ang lamig na dito. Kaya, change outfit na tayo. At itong kakailanganin nyo dito. Ito karaming layer. Sobrang lamig na. Ayan, naka-gloves na ako, naka-bonnet. Tapos yung layer ng damit ko, 3 yan. Dry fit t-shirt sa loob. May warmer akong itim sa loob. Tapos ito, windbreaker. Yung pants ko, ito. Meron akong jogging pants na isa. Tapos meron din akong warmer. Para siyang leggings sa loob. Ito medyas ko. Tudoblehin ko pa yan dahil medyo malamig na dito na ramdaman ko na. Para sa katulad ko na mahina ang tolerance sa maginaw, ganito karami ang mabis na panlaban ko sa lamig. Pero depende pa rin sa inyo to ha. At I suggest hanggat maaari yung mga dry fit cotton ang dalhin nyo para mabilis matuyo in case na mabasa o mahumugang ka. Magdala rin kayo ng raincoat in case na biglang umulan dahil hindi talaga predictable ang klima sa bundok. Pero hoping na hindi ko sana magamit to pag akit namin bukas sa summit. At kung meron kayong nakalimutan, meron naman kayong mabibilan sa may baba ng DNR office kanina. At grabe, yan nyo. Kasi hangin pa kasi. Para may vape ka tolo. Honey babe oh. Kailangan dito may baby tayo kasama. Uy, baby tayo. Kung inaalala nyo kung saan kayo pwede magpupo o umihi pag nandito kayo, meron na sila ditong CR. Pero always remember, camping to ha, kaya be cowboy pa rin. Walang tubig na panghugas dito sa Camp 2. Kaya magdala rin kayo ng sarili nyong wet wipes, pati na rin tissue. Ngayong gabi, kakain na lang kami. Tas tulog na, pahinga na. Kasi maga kami bukas. 3:30 daw tol, ang call time natin. Na madaling araw. Kainan na! Ito pala ang isa pang dahilan kung bakit hassle-free na pag sumama ka sa isang joiner's tour. Dahil hindi mo na aalalanin kung anong kakainin mo dito sa dinner. Dahil si Camp Master na ang bahala sa foods. Ang hinain niya sa amin ngayong gabi ay chop suey at tinolang manok na may mainit na sabaw. Perfect para sa malamig na klima dito. Meron ako dito mineral water. Kasi iwan natin to dito overnight hanggang sa paggising na mamayang 3:30 na madaling araw. And titingnan natin kung gigil ba to bago magdamag. Let's see. Tulog na kami. It's already 3:30 AM na ng madaling araw. At bagsak na sa 8 degrees yung lamig ngayon dito. Let's see kung nagyelo ba yung tubig na inano natin kagabi. Nilagay natin doon sa labas. Nilipat ko dito kagabi kasi baka itapon doon kagabi kasi daanan ng tao doon. Hindi naman siya nagyelo. Bagamat di man nagyelo, pero ipakiramdam namin ngayon dito. Para kami nasa loob ng freezer. Grabe yung lamig ngayong madaling araw. Halos tumatagos na sa buto. Ano, kumusta ka dyan? Pakalamig. Bago kami umakit sa pinaka-summit ay binripping muna kami for our safety. At sinabi rin sa amin na mga importante lang na dalhin pag umakit sa summit. Ito mga flashlight na to ang magiging best friend mo dito sa dilim. Dahil wala talaga dito kailaw-ilaw. At liwanag lang talaga ng flashlight ang magsisilbing mga mata mo. Lalo na't puros bangin yung mga dadaanan namin. Pakalamig! Guys, sayo ko nakikita nyo ako. Pero dito sa trail na nilalakaran namin ngayon, almost 6 degrees Celsius na yung lamig dito. Tapos mahangin pa, kapal ng fog, medyo umuulan. Parang mas kuha na namin yung pacing ngayon kaysa dati kasi nakapagtuloy-tuloy na kami ng pag-akyat. Kapag sinearch nyo sa Google ang coldest mountain in the Philippines, ang lalabas ay Mount Pulag. At meron dito isang vlog ng mountaineer noong 2013 na naranasan raw nila na bumagsak ang temperature sa negative 2 degrees Celsius. At yung mga trail nagsimula na magkaroon ng mga crystal frost o parang snow ba. Nabalita pa nga ito noon sa TV. Sa pagbaba ng temperatura, nabalutan ng crystal frost o andap ang ilang bahagi ng trail. It requires about 3 jackets or 5 jackets doon. Malapit na kami sa summit. Pero pahirap din ang pahirap. Hinahabol namin ngayon yung sunrise dahil 6:15 daw. Aangat yung sunrise ngayon dito sa Mount Pulag. As of now, 5:50 AM na madaling araw. At 25 minutes na lang sisikat ng sunrise. Kaya kailangan na namin ito bilisan. Grabe guys. Papalapit na papalapit pero hirap ng pahirap paakyat sa summit. Pero dito pa lang, ayun o, kung nakikita nyo sa likod ko, dumudungaw na yung sea of clouds.
Misipon pa ako. Pagkatapos ng 2 oras na maginaw na pag-akyat, sa wakas! Nakarating rin kami bago mag-sunrise. Guys, we're here. Nasa hangin. Grabe, medyo may fog pa pero mamaya-maya daw mawawala rin yung fog na yan at makikita natin yung 360 view ng Sea of Clouds dito sa Mount Pulag. Nagpakita na rin si Haring Araw. Timing! At eto na yun, yung pinagmamalaki na Mount Pulag na Sea of Clouds. Grabe, halos parang nasa paanan lang namin to ngayon. At sobrang lamig na rin talaga dito. Halos bumagsak na sa 2 degrees Celsius yung temperatura. At tapasin ko sa bandang bonnet ko parang may nagyayelo na. Sir, nagyayelo yung ano mo, yung buhok mo. Grabe. Nakashoot ka pa, sir, ha? Yung kamay ko, di ka kaya. Walang gloves? Sana. Gustuin ko man na ibigay sa kanya yung jacket ko ngayon. Kaso panigurado, 2 na kami nangangatog sa lamig dito. Grabe guys, kahit na direct yung araw ngayon, sobrang lamig pa rin dito. Nakakangatog, di biro yung lamig dito. Parang tumatagos sa buto yung lamig. Nauutal na nga ako kasi parang naninigas na yung dila ako sa lamig. At syempre, di pwedeng mawala to, ang picture-picture sa signage ng summit na Mount Pulag. Grabe, put my back. I'm gonna sexy back. Yeah. Pansin nyo siguro bukod sa Sea of Clouds, meron ring Sea of Crowds. Partida Monday pa itong pag-akyat namin. Imagine nyo na lang pag weekend o holiday kung gaano kadagsa yung turista dito. Kaya kung gusto nyo ito maiwasan, I suggest kung kaya ng schedule nyo, much better pumunta talaga dito ng alanganing araw. Sa either Tuesday or Thursday. Baka sakaling masolo nyo itong summit na Mount Pulag. Pero magkano nga ba ang overall gastos ko dito? First, dahil sumama kami sa isang joiners tour at itong una kong gastos, ang package sila ay 4,500 pesos. Kasama na dito. Sasakyan na ba na balikan na to from Manila to Benguet, then Manila uli. Camping tent or inside homestay. Free hosted meal, medical certificate, environmental fee, registration fee, DNR fee, guide fee, pati na rin climb certificate. At kung iisa-isahin mo lahat to, hassle talaga to sa oras. Kaya itong kinagandahan sa joiners tour dahil sila na lahat ang mag-aasikaso niyan. Kaya wala ka naiintindihan kundi ang sarili mo na lang talaga. Si Kuya Ray Travel pala ang naging organizer namin. At I highly recommend it dahil superb experience yung pag-aasikaso nila sa amin. Magmula sa pagpunta hanggang sa pauwi. Message mo na lang siya sa FB or sa TikTok. Kung gusto mo rin sa kanila, sumama. Pangalawang gastos na nagpa-porter ako back and forth, 1,000 naman ito. Pangatlo, dahil kumain pa kami sa Ranger Station na worth 150 mil plus 20 pesos sa soft drinks. Ang overall gastos ko dito sa Mount Pulag ay 5,670 for 2 days and 1 night adventure. At ang safest pocket money naman sa suggest ko na dalhin nyo lang ay 1,000 pesos for pasalubong. Tara tol. Sa tuktok ng Mount Pulag, mangha ako sa angkinetong ganda. Sa kakaiba nitong klima at Sea of Clouds. 12 years ago, galing na rin ako dito. Pero bigo ako na makita to. Ngunit ngayon, halos parang nasapahan ko na yung mga ulap. Kaya sobrang sulit yung ilang taon na paghihintay ko bago makita to. Sulit ang pagod at puyat. Thank you for watching guys. At kung meron pala kayong gustong paggawa ng travel guide, comment nyo lang sa baba. At subukan natin to gawan din ng travel guide. Kaya comment na, comment. That's it. Love you. You're the best. See you again.